Isang makabatang araw, this rewind has the following objectives. M. Make joy and knowledge spread. A. Amplify voices. Let them be heard. K. Kindle awareness. Let it ignite. A. Advocate for children's rights. B. Broadcast stories of strength and grace. A. Affirm the importance of every child's place. T. Transmit hope through a visual stream. A. Assemble dreams. Let them gleam. Agriculture is dying, not because of drought, but because of this. The average age of Filipino farmers at present is from 57 to 59 years old. This means that in a few years, they will reach their retirement age. But can any one of you say, agriculture will be our life? None. Why? First, because agriculture in the Philippines was taught in the traditional way. Second, quality fertilizers, pesticides, and seeds are too expensive. Lack of protection from the middleman who buys their crops at a very low price. Farmers will now give in due to extreme poverty, which is the third reason. They will buy the palay for 15 pesos per kilo and they will sell it 40 pesos in the market. They will earn a gross of 104,000 pesos from every 4 metric tons of palay the farmers produce. And because the next generation of farmers is witnessing how difficult a farmer's life is, they choose to leave and pursue their own careers. Sadly, most of them would rather work on manufacturing companies, fast food chains, or other industries than to stay in farmland, which most of the time is not theirs. But fortunately, I discovered a club that focuses on reviving and strengthening agriculture through youth empowerment and development. It's 4-H Club! Not as famous as Boy Scout or Girl Scout 2. This club has existed for 67 years in the Philippines, and all over those years were dedicated in empowering youth. They provide the youth opportunities to learn by doing through individual, Group and community projects. like this man who was one of the beneficiaries of Young Filipino Farm Leaders Training Program in Japan. Another, they instill in the youth the spirit of volunteerism, cooperation, and dignity of labor. Enables the youth to use their time, talents, and energies wisely. Like this fun-making workshop. The club also develops youth's potential like Nomar Mortega, who was the 2016 Gawad Saka regional winner and 2018 two-farm champion just because of his love and dedication in agriculture, which in turn helped him graduate college. I have witnessed these milestones in the lives of the youth. I am proud that their lives have changed, and they too, as 4-Hers, change lives of others. You too can be a part of 4-H Club. You too can be a part of bringing innovation and development to our agriculture. At the end of the day, we hope to lower down the average age of farmers in the Philippines by including ourselves with them. I am a proud member, and we will not say agriculture is our life, because agriculture is the reason why there is life. Sa 4-H Club, Bida ka! Sa sansinukob na tinatapakan, talamak na bawat katauhan may bitbit na karapatan. Sa mundo ng social media, saan ang lugar ng kabataan? Po si Bonanday Ugaw. MGCNC Love Buen Madronero. Sa makabagong mundo, halos lahat na ay umiikot sa teknolohiya. Lalo na't dumating ang pandemya, dumepende lalo sa social media ang karamihan. Sa mumunting bayan ng Pilar, hamak na kalat ang impluwensya na sinasabi. Mula sa tahanan at mga kalsada, tiyak na mayroong masisilayang kumakalikot ng gadget. Naging parte na ito sa araw-araw na pamumuhay ng Pilareño. Karaniwan sa kabataan ng Pilar ang magkaroon ng access sa social media. Ano kaya ang mga rason kung bakit nila ito ginagamit? Marami din po siya kasi since nakakatabang din po siya sa pag-research and pag-eskwela, nakakatabang din po siya na mapadali po sa tawag yun,
pag-communicate mi po sa parents message, nag-aali nga po sindan. Yung isa ko pong parents, yung mama ko po, is OFW. So, napapadali po sa pagka-istorya ni sa iya and pag-iling sa iya. Kung karahayan ang aapoton, syempre dakulo ng ang natatabang kang social media, lalo na sa pakikisocial from the name itself. Arog kang ngunya na pandemic, nagagamit ang social media bilang as a way of communication, nagiging na siyang pinaka-main, iyon na talaga mismo tigagamit kang tao, arog kang sa online class, duman. Tapos, dahil sa social media, nagkakaigwang rampantly aware, nagiging updated ang mga tao dahil sa natataong information kay. Saro akong aki ining OFW, si mama, nagatrabaho, arayo sa mo. Ang social media, naging importante yun na ning parte sa mo. Social media, yun ang nagatao sa mo ni time, yun ang sa mo. Nagiging way na ang social media bilang duman tauhan ng bond, duman nangyayari ang bond through communication. Malinaw na malaking tulong ang dala ng social media sa kabataan. Ngunit, posible bang ang nagbebenepisyo sa isang tao ay maaari ring makapahamak dito? One time, may nagpost ng pandok mo, kang mga friends mo, tapos na medyo makanos, katuwa-tuwa ka ito. Tapos, ninda ito, igamit bilang pangkaraw-karaw sa imo. Dawa karaw ito, medyo sa pamamagitan ka ito, medyo nag-low sa estimo. Naranasan ko naman po yan. Like, nandakit talaga ako ito. Tadi ko man siya tigitugutan, mag-arog kay ito, tapos tigpost niya lang, tapos gininiriton pa ako ninda. Kumbaga, makulungan po ito. As long as may consent ali sa ko na pipailing na ninda sa ko kung arog bakaan, arog kay niya ang gigibuon para maaraman ko man kung para maaraman maninda kung anong magiging reaction ko sa ipopost nindang picture ko. Kadalasan ay hindi maiiwasan ang mga suliraning kaakibat nito. Ngunit, may magagawa pa? Bago pa man tayo napunta sa advancement ng technology, dati pa man ay meron na tayong mga laws and issuances protecting the rights of children. So unang-unang pinagbabanggaan ng mga batas na pumoprotekta sa mga karapatan ng mga bata ay yung UNCRC Convention on the Rights of Children, na kung saan yung treaty na yun ay isang signatory ang ating bansa. At tayo ay nag-adhere na susunod doon sa mga provisions na nakalagay doon, lalo na yung pagpoprotekta sa 10 karapatan ng mga bata. So aside from the UNCRC, isa ding laws na basehan ng pagpoprotekta sa karapatan ng mga bata is yung ating Republic Act 7610 and yung ating mga cybercrime laws, anti-pornography, Data Privacy Act. So yan yung mga batas na kumbaga although hindi siya nakafocus sa children's rights lang, pero isa yan sa mga laws na pinagbabasehan whenever there is a violation committed against the rights of children. Maaaring maikontrol ang mga kilos ng kabataan upang maiwasan ang mga sitwasyon na hindi dapat nila maranasan. Ngunit, paano kung ang magdadala ng panganib ay ang mga taong malalapit sa kanila mismo? Ang pinopost ko lang yung kung may okasyon, tapos yung kung may honors dyan sa school, congratulations, tapos birthday. Naugma lang ako. Kasi ang mga kasko, nakalaog sa arugkaan. Aboy niya i-post na birthday niya. Ang gusto siya lang i-post comment sa next, abo niya. Nadagit niya yung pagpipost na may honor siya, abo niya. Nasopag lang. Naso. Si Diyos mo ya. So, ini lang, tapos si kuya niya ang abo. So, bako lang masusapgon, abo talaga niya. Matagita si mama nga ya. Sige nga, post. So, nag-post ako dahil dati,
syempre proud ka sa aki mo, sa mga achievements niya ngaya, so milestone sa buhay niya. Nanali lang ako kasi kang panahon wala man kaming mga pictures, wala kaming video. So ang mga relatives sa Mindanao, arayoon. Sa Mindanao, machat, maapot, kumusta na nga si JM, si Agong, tapos ako. So ako, nahihirapan man dahil man ako so isnab na mag-reach out sa inda, pero naga-post na lang ako para mailing ninda. So maugmaman sinda, pag naiiling ninda na, ay, dakulaon na pala ngaya, si JM, arkay ni, halos nga 9 years na kaming dahil nang kakauli duman. Ang sharenting ay nangyayari sa tuwing ang adulto ay pumabahagi ng mga pribado o personal na mga detalye tungkol sa isang bata sa digital na mundo. Kadalasan ay inilalantad ang kabataan sa mundong social media nang wala ang kanilang pahintulot. Kung may kasamang personal information, so tiga-share ninda, bako siya okay kasi na-invade yung privacy, pwede siyang mag-cause ng risk, pwedeng manakaw sa identity mo, kasi madali na lang makuha so personal information tungkol sa imo. Ayon sa mga pananaliksik, natansya na 2 ng 3 bahagi ng mga kaso ng identity theft na makaaapekto sa kabataan pagdating ng taong 2030 ay resulta ng sharenting. Dapat guided ka, ano lang ang dapat mong ipopost, ano ang hindi dapat, ito lang dapat. Bago pumindot ay dapat munang pagnilayan kung ang impormasyon ba ay naaayon na ibahagi, kung makaaapekto sa kinabukasan, at kung maaaring maging parte ng digital footprint ng isang bata. Pagmamano. Isang tradisyon ng paggalang at kulturang Pilipino. Isa sa mga gawi at isang senyales upang ipamalas at ipakita ang pag-alay ng respeto, kababaang loob at pagmamahal na sumisimbolo sa halaga na ibinibigay ng mga Pilipino sa ating pamilya at ating tradisyon. Napakahalaga nito kasi ito yung pamantayan ng kung paano pinalaki at kung paano yung tamang pagsunod ng mga bata sa nakatatanda. Napakahalaga ng pagmamano kasi nung mga panahon, ang mga aki, dawa ba ko nindayan parintis mabisa. Magiyan sana sa tinampo, mabisa. Kasusaro, kami na mga aki pa, dahil ngang gurang na ako. Pag day kami nagmano, day kami pwede mag-agi sa tangod kang gurang na sa mo. Araw kang kahalaga ang pagmano. Tapos kami ka ito, basta parintis mi, basta gurang nagamano kami. Araw kami kan magrespeto sa mga gurang na. Tapos, maski kami sa eskwelahan, pag igwang nag-aaging gurang, nagamarano kami maski bako parintis. Basta gurang na. Ngunit sa paglipas ng panahon, kasabay ng pag-agos ng modernisasyon, ang gawi na 100 upang ipahayag ang pagrespeto ay tila ba'y nawawala na. Ang nakakadiferensya kaan, lalo na ngunya na panahon, mga bagong tubo, mga millennial, ang mga gadget. Kasi yun na ang pinaka-samba ninda sa buhay ninda. Dahil na nakarespeto, nakadoko na sana sa gadget daw, nagalakaw dyan sa tinampo daw, may auto na magkariligis-ligis na basta magpindot kang cellphone. Yun ang pigsasamba ninda. Minsan, daanan ka na lang. Hindi man sa'yo magmano. Siyempre, medyo sa ngayon, medyo makakaano ka na rin na di katulad noon. Malayo ka pa lang makita.
pupuntahan ka na. Ay ngayon, hindi na. Okay lang yun. Minsan, patango-tango na lang. Wala, ano talaga yun sa ngayon. Malaking kaibahan talaga sa ngayon. Ano masasabi ko dyan? Ano yan? An pag-uugali ka, hindi kan an sa laog kang arong. Kung ano natatangad kan sa magurang, iyo man na-adapt kang aki. Nangunyan, kadaklan kan mga magurang, sigan muruda, iyo man na-adapt kang aki. Kaya sa mga aki, day naman ki mga galang. Ngunyan, ang mga aki, Diaba agi-agihan na kang gurang, diaba nga ni sa diring makuapo o makululaman, nawawala na ang pagbisa. Dain na tata magrespeto sa pangaran na pagbisa. Kasi nga ni tanggalangan ka, wala na. Dahil mo man makudot, dahil mo man mabalbalan, tadi SWD ka. Kung iyong mag-sot-sot sa imo. Kaya iyan ang kinaibangon niya na maray kang panahon. Nawala na ang pagmano, nawala na ang pagrespeto. Ang pagbisa, sa pagrespeto yan kang aki, sa gurang na. Nawala na ano yan. Bihira na talaga. Bilang na silang tatao magbisa. Isa nga, sa mga kabataan, nandiyan rin naman ang mga respeto rin nila, katulad ng mga hindi pagmamano. Kaso nga lang, siyempre, sa natin ang mga traditional natin Pilipino, kailangan talaga may pagmamano. Pero ang katulad sa mga sa ngayon, talagang hindi na nauuso ang pagmamano na. Wala na talaga. Ayun na lang ang sa ngayon. Dapat sana may balik. Sa pamamagitan ng pagmamano, ipinapahayag ng mga Pilipino ang kanilang pagmamahal at paggalang sa kanilang mga mas nakatatanda, na nagbubuklod ng mga henerasyon at nagpapalalim sa pagkakaisa sa loob ng pamilya. Kung kaya naman, ito ay marapat lamang na pagyamanin at ipreserba upang maipamana sa mga susunod na henerasyon. Tungkol sa mga inisyatibo o programa na naglalayong buhayin at palaganapin yung mga kultura ng Pilipino tulad ng pagmamano, marami tayong programa. Sa katunayan, meron tayong tinatawag na The National Cultural Heritage Act na tinatawag na Republic Act number 10,066 ng 2009. Republic Act number 10,066 of 2009, an act providing the protection and conservation of the national cultural heritage, is strengthening the national culture agencies and other purposes. Para maibalik ang sigla, dapat maging makadiyos ang mga kabataan niya. Nasa magurang manggilayunan, ang pagsitokaan. Dapat pagtaramaninda na ang pagrespeto, ang pagbisa, dai pag-aliw. Kadakulaon niya na pagalang sa mga gurang. Sa tingin ko ay i-educate ulit ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagtuturo sa school, saka sa bahay din, at saka pagkukusang loob ng mga kabataan na gawin yung tama. Ang may bibigay kong payo ay ipagpatuloy ang magandang sinimulan na tinuro ng mga magulang na pagmamano, kasi hindi naman ito binabayaran, ito naman ay libre, at kung tayo ay magbibigay respeto, nasisiyahan sa atin ang mga nakakatanda at mapupuri pa ang ating mga magulang kung tayo ay nagmamano sa ibang tao. Sa mga kabataan naman, dapat sa ngayon, kasi katulad ng iba, kasi nakakuha nila yung mga gadget baga natin. Kaya bilang isang Pilipino na maging dapat ibalik natin uli yung ng mga pagmamano. Kasi yun ang talagang natin sa mga matatanda. Kahit nga mismong mga banyaga, nagpipilit din nagpamano rin yan pag napunta rito. Kasi traditional natin yan. Dapat sana sa mga kabataan, may balik na gano'n din. Sa kuya, dapat dahil pag-alion ang tradisyon na pagmano. Ta primero, kinaugalian tayo yan, minanatayan sa tuyang hero. Pagrespeto sa mga gurang, pagmano, sarong dakulaon at pagrespeto. Ta kung dahil kita magrespeto, bako man kita mga foreigner na maadok-adok sa nakunsain, sa pisngi o sa sebe, nag-adok ito sa angong, respeto na. Bako man kita mga foreigner, mga
Pilipino kita, dapat kaya ugali ng pagmano, pagbisa sa mga gurang na. Yun ang kong masasabi. Sa Pilipinas, ang pagmamano ay higit sa 1 kilos. Ito ay isang koneksyon sa nakaraan, isang pagdiriwang ng kasalukuyan, at isang pangako para sa kinabukasan. Sa panahon ngayon, karamihan na sa mga kabataan ay maaga nang namulat sa makabagong mundo ng social media. Hindi maitatanggi na ang mga social medias o teknolohiya ay isa sa naging produkto ng makabagong panahon. Gawain sa pang-araw-araw, yung mga impormasyon na kailangan kong hanapin nasa social media. Ayon sa pinakahuling ulat ng Digital 2022 ng social media management firm na Hootsuite at creative agency na We Are Social, ang Pilipinas ay pumapangalawa sa listahan ng mga bansa na ang mga mamamayan ay gumugugol ng may pinakamaraming oras sa internet at social media. Sa bayan ng Pilar, marami kaming nakapanayam ng mga kabataan na may edad 13 hanggang 17 taong gulang na nagmula sa iba't ibang barangay. Ang ilan sa kanila ay nagbahagi ng kanilang mga saloobin, karanasan at kanilang behavior bilang isang digital citizen at kung paano sila maagang namulat sa mundo ng social media at paggamit ng teknolohiya. Pangalan ko ay John Stil Art Guyena, 16 anyos, nakatira sa Banuyo, Pilar, Sorsogon. Time killer para sa akin ang social media. Kadalasan nasasayahan, masaya at kaka-addict minsan, lalo kapag loose streak. Pero minsan, hindi ako natutuwa. Kaming mga toxic at or scam na akong nakikita. Nararanasan ko sa paggamit ng social media ay kung ilan sa kanila sinasabihan ka ng masama, ganyan. Minsan rin, scam rin ako. Sa kabila ng mga positibong dulot nito, maaari itong magsanhi ng peligro. Ito'y gagamitin sa masamang paraan. And then, maka-encounter ng mga taong toxic. Ang digital footprint ng ating ay i-explain ay para siyang shadow or bakas ng isang digital user or user. So lahat ng ating activity or ginagawa in the digital world or sabihin natin sa internet ay may bakas. Giging responsable ako sa mga bagay na makakatulong sa akin at sa kapwa ko. Ang masama yung idudulot ng sobrang social media sa mga kasamahan. Yung bisis sobrang pag sinugo mo, then wait, tayo yan, nag-ano ka, nag-cellphone. Yung bisis, nagkuray ko sa ipasibide. Post ako pictures ko,
Tapos, bago aram na, basihan pala sa Facebook ang kung magayon ka or hindi. Bilang kabataan, kagaya na lamang ni Cherry, ay nararapat na maging bukas ang ating mga mata at isipan pagdating sa mga panganib na dulot ng social media. Ika nga, think before you click. Dahil sa bawat maling pindot, kaakibat nito ang maaaring ikapahamak o makakasira ng pagkatao lalo na ng mga kabataan. Search for the right website or applications to use. Please check kung ito ba ay legit or yung mga peking website na pwede tayong mapagkunan ng informasyon ay kailangan ma-determine. Maging maging responsible kita sa mga tigasabi ta sa inda. Lalo na, bako gabos na sa social media, kilala ta, and bako gabos na sa social media, aram ang totoong personality ta. Magiging isang responsableng mga digital citizen ang mga kabataan sa ngayon kahit na sila ay maagang namulat sa digital na mundo. Una, kung sila ay nagagabayan ng kanilang mga magulang. Magkaroon ng kamalayan, maging mulat sa mga posibilidad at maging isang responsable digital citizen. Sa laro ng buhay, dehado ang mahihina. Hindi sapat ang pamatong kakarampot ang lakas para mapatumba ang di magibang problema. Gayon din ang isang lukso para maiwasan ang mataas na hamon. Kaya naman, dito sa lugar ng Kumapo-Kapo, sa bayan ng Pilar, mas nakahiligan nilang laruin ang pagkalikot at pagkatha sa mahabang gasa. Nahanap nila ang kanilang sarili sa paghahabi ng mga dikamay na bagay, ang handicraft. Ako po si Bianca Margarata Mapusaw. Si Mayra Medinilla, Ana Marcaida, Kagawad Norcha. Iilan lamang sila sa patuloy na naghahabi dahil sa naibibigay nitong pag-asa. Ilang years na po? Since siguro nasa 8 years old ako, nagagibo na sila mama yung handicraft. Then, nagdakula ako na iyo pa rin itong pinagibo nila. ano yun nangyari? Siguro ko, ito sana na gusto. Mga pirang years na po? Mga 10 na ba yun? Nasa 25 years na. Mga 2 years na. Ano po ang nag-joke sa inyo? Ibon po itong TV? Kasi, si Papa kaya, parang yung may work man si Papa like mga silent. Pero, syempre, baka pa man ito enough para buhayon kami. And, uning ang handicraft na email. So, parang, bako man bagayin niya masyado mahirap. Parang, mahirap din, pero makaya lang, madali lang matutunan. Tapos, daing nakaipuan na mag-alik sa araw. Unlike sa mga ibang work na, di ba, kaipuan po mag-alik sa araw. So, kahit yung kadigdi, makakagibo ka na sa arong linggo, sa mga, ng gawaing bahay, makakagibo pa rin ka na handicraft. Katuwang barangkagong. Tangagong ko ay nangamatian man. Siyempre ako nagatabang man para mag-handicraft, para ay mambarang pangkuan sa mga ko. Siyempre, sa pamilya. Kaya nung kung magkainaguman kami. Para may kita sa kada alday. Naisipan ko to dahil nauso pa rin yung online. Kasi ito pang online to eh. Puro online ang nag-order ako. Kaya pinag-aralan ko talaga yan para mabuo kung magkaiba kung extra hanap buhay. Pandemic talaga, saka ko naisipan to kasi kailangan kumita ka ng pandemic eh.
Talamak bilang pangunahing pamumuhay ang pag-handicraft ng mga tao dito sa Kumapo-Kapo, lalong-lalo na sa bayan ng Pilar. Kaya para sa kanila, ang paghahabi ang kanilang sandigan bilang pang-ahon sa mapaglarong buhay. Sa katunayan, tinaguri ang pangalawa sa pinakamalaking producer ang Pilipinas sa handicraft ayon sa mga salik. Hindi masasabi mo po bang sapat na po siya? Actually, dahil man masasabi na sapat siya kasi kung tutuusin, bigla kita meeting din sa handicraft, parang ano lang din, para lang pang taguyod lang din, pero bako talaga siya meaning enough na sakto lang, warang sobra, sakto lang sa mga pangbakalki, mga pagkaon, pero sa mga para mga material na bagay, di man na talaga magbabakal. As a teenager, syempre, na-enjoy ko man mag-ibuki, ganyan, pero syempre, mapagal kaya para sa tuya. Pero dahil nga sa pangangailangan, go lang to go. Kung sa kulang pa. Barato man siya ng handicraft. Hindi naman sapat. Kaya lang, siyempre, pang dagdag income baga sa sa pangrual daw. Sapat talaga sa pamilya. Halos, mga estudyante ko na sapat, nasusuportahan talaga. Halos sa pang-araw-araw, nasusuportahan din nila ang mga ko. Kung bata pa ako, ngayon, after mga 30 years, binalik ko, pero hindi naman ganito kalaki. Pinag-isipan ko pa. Pinag-aaralan ko talaga. Natulog ako mga 1 o'clock na sa gabi. Bago ako, para mapag-aralan ko itong items. Pero oras pwede, basta may order natin. Ganito order yan, order yan, baka mamaya o bukas, pitat na yan. Marami ang lokal na uri ng tawag sa pag-handicraft depende sa kung anong produkto ang ginagawa at marami rin ang iba't ibang gamit sa pagbubuo ng produkto depende rin sa uri nito. May tintig, puli, karagomoy o oras. Nagsisimula ang proseso sa paglapat sa frame na kanila kung tawagin hanggang sa mabuo ito ayon sa tiyak ng disenyo na kanilang gusto. Ngunit para sa kanila, hindi rin maikakaila ang balakid sa industriyang kanilang tinahak. Ano pong kakulangan sa industriya nindo? Ang kakulangan, siyempre, pagka kung wala ka man puhunan, siyempre, hindi ka man makapag-ibo. Kaya ang nagiging problema, puhunan talaga. Kung ikasarong para handicraft na salit man lang, kung gusto mo mag-avail ng kapital, pwede man sila mag-loan, pero ma-register ka na baba man lang 230 ang registration kang sa handicraft, tapos sa loob yan ng 5 taon. Kung pwedeng kaulayan mo ang DTI na mag-loan ka para sa handicraft. Kabilang na rin dito ang pangamba na ang paghahabi na kanilang pinunla ay baka mawala. Halos, in-encourage ko sila na ma-training para madagdagan kalaman nila. Kaso lang, wala nang hiling kabataan nila. Ang hilig puro cellphone. Walang hilig sila, hindi daw kaya nila. Sabi ko, pag talagang senior na gululo na, wala makapamanan itong trabaho ko. Ano pong mo masasabi, mako-comment mo sa iba na parang maingan nyo sila? Mag-handicraft man sila para ay nang barang sila income. Buto na mag-pramarites dyan. Tang marites wala man koko. Ay mag-handicraft para hanap buhay. Sa iba, kung nag-aanap sa ngiti, so parang kahit sideline lang na dainin da kaipon man ali sa arong, dainin da kaipon baya sa mga ininda or family, pwede naman ini, mapapagkakitaan naman ini
na syempre nagigiba mo lang sa araw. So, simple lang, madali lang din siya adalan. Tapos, basta will mo din na adalo. Alimbawa, sa lalaki ba nagtrabaho? Tapos sa babae, wala man kitrabaho, baga sa arong lang. Di pagkatapos baga sa mga gibon sa arong, pwede man baga sila mag-adal din mga handicraft para makadagdag income. Hindi biro ang paghahabi. Hindi dahil sa proseso o paggawa nito, kundi sa kasanayang kanilang binubuhay. Mahirap buuin ang pundasyong minsan nang kinalimutan. Kaya naman, patuloy lamang natin bigyang atensyon ang kagisnang kanilang pinunla. Ang mundo ay nakakita ng mga kapani-paniwalang pag-unlad sa huling ilang taon ng paggamit ng teknolohiya. Dito sa bayan ng Pilar, lalawigan ng Sorsogon, ay napakalaki ang pakinabang ng social media hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi sapagkat ito ang naging madaling paraan para makipagkonekta ang bawat isa at makipagpalitan ng impormasyon lalo na sa panahon ngayon. Dito sa amin, isang magulang sa barangay Loob, Pilar, Sorsogon, ang may dalawang anak na nag-aaral sa sekundaryo. Siya si Aling Lorna, isang housewife na may tiwala sa kanyang mga anak pagdating sa paggamit ng teknolohiya at social media. Una ko napansin sa kanya, noong una, syempre, bago pa lang, noong una kasi wala pa siyang cellphone. Ang cellphone niya dati, isang hiram lang kay lola niya. So, nung dumating yung cellphone niya, parang mas marami yung time niya na nagagamit siya ng cellphone. And then, napansin ko agad yun, kaya sabi ko, hindi tama na makafocus lang siya sa cellphone niya in the whole day. So, ang ginawa ko, binigyan ko sila ng assignment sa bahay. So, in the morning, hindi sila pwede humawak ng cellphone. Kailangan tutulong sila sa gawaing bahay. And then, after lunch, doon ako pumapayag na gumamit ng cellphone nila. Si John Benedict Aquino Perdiz ay isang 14 na taong gulang na mag-aaral ng Science, Technology, Engineering dito sa Pilar National Comprehensive High School. Siya ay isa sa mga anak ni Aling Lorna na aming nakapanayam kung saan siya ay isa sa mga kabataang gumagamit at nanginginabang ng social media. Masaya kasi sa bawat impormasyon may natututunan ako at nagbibigay ito ng paraan para malaman namin ang kultura sa ibang mga nangyayari. Actually, marami siyang natutunan. Minsan nga, natutuwa ako kasi sasabihin, magpapalito siya, ay mama, ganito pala yung, sasabihin niya, ganito pala mama yung nangyari sa, sa planet natin, ganyan. Sa science kasi, siya, STE. Minsan nagkukwento siya, dati pala mama yung planet natin is 9 lang, ngayon 12 na. Sabi ko, ano yung nadagdag? Kasi hindi ko na rin alam kung ano pa yung mga nadagdag. So, nagkukwento siya. So, malaking tulong para sa mga kabataan ngayon, lalo ng pandemya. Ayon kay Aling Lorna, siya ay natutuwa dahil nagamit ng kanyang anak ang social media sa positibo at wastong paggamit nito.
Hindi lang ang personalidad ng kanyang mga anak ang nabago, kundi pati na rin pagdating sa pag-aaral nito. Ngayon, maraming mga mag-aaral ang tunay na naimpluwensyahan ng social media dahil madaming makabagong kaalaman at natutunan dahil sa paggamit nito. Sa akin, paboro yung may gadget kasi lesson yung paglabas-labas sa mga bata. Maraming mga magulang ngayon ang may tiwala at umaasa sa social media na mas lalong mapapaigting ang mga kaalaman ng kanilang mga anak pagdating sa edukasyon at iba pa. Tulad na lamang ni Aling Lorna na pabor sa paggamit ng social media sapagkat isang paraan na rin ito para manitin na lamang sa tahanan ang kanyang mga anak dahil sa pandemya na patuloy na kumakalat. Manuel Reyes, GPTA ng Pilar National Comprehensive High School, Maricos Pilar Sorsogon. Ang may papayo ko sa mga magulang na patuloy na hinayaan ang paggamit ng social media, para sa akin okay lang, basta kasi napapanahon niya na kailangan ang mga gadget, basta gamitin yan sa tamang aplikasyon at gamitin sa kanilang pag-aaral. Kasi hindi ka naman pwedeng ang mga magulang pigilan ang mga kabataan sa paggamit ng mga gadget o sa social media. Hindi sila makialam, basta ayos, maging positibo at mag-aral sila hanggang sila ay makatapos. Ang internet ay naging isang malaking bahagi na ng ating buhay kung saan nakatulong ito sa mga estudyante sa paggawa ng mga gawain sa paaralan man o pananaliksik. Ngayong makabagong panahon, tunay na uusbong ang mga makabagong teknolohiya, social media at iba pa. Ito ang halaga at impluwensya ng social media. Sa industriya ng pangingisda, nagkakaroon ng koneksyon sa iba't ibang sektor tulad na lamang ng turismo at hanapbuhay. Ito ay bumubuo ng natatanging kultural at ekonomikong kalakaran sa rehiyon na nagbibigay katuturan bilang tradisyon at industriya. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng pagkain. Ang pangingisda ay may malalim na kultura at kasaysayan. Ito ay naging bahagi na ng ating pagkakakilanlan bilang isang mamamayang Pilipino. Sa likod ng iba't ibang uri ng pangingisda tulad lamang ng pagbobobo, pagsasada at iba pa, ginawang daan din ang pag-aalaga ng yamang dagat upang panatilihin ang supply ng isda at iba pang mga produkto na nagbibigay kabuhayan para sa mga taga rito. Isa na lamang sa kanila ay si Tatay Uro. Ako po si Reynaldo Bulalakaw, 42 years old, taga Inablan po, Pilar Sorsogon. Pinakakita ko po sa dagat, ang totoo lang po talaga, nagbububo, nagpipisping, nagano po ako, nagtalabahan, maging pangki po, naging sakop ko po. Simula po talaga ako, bata pa ako, nasa 8 years old, dahil kasama ko na yung tatay ko. Hanggang din sa mga panong ito, minana ko rin yung paglaot ko sa papa. Sagsada mo talaga po, nasa 7 years. Na kami sa Pispin. Sa araw-araw kang buhay ko, kinanggibo ko, magpasiri sa Pispin. Nagriparo.
sa finances po, naku na akong pong tabang. Lalo na po na minsan sa livelihood na sumuya din natatanggap baga. Isa na si Tatay Oro sa mga nag-aalaga, sumusuporta at nakikibahagi sa naglalagong pagkakakilanlan sa industriya ng pangingisda at yamang galing sa karagatan. O yan po, makita mo po ang baraka. Sinisya kayan magkaon. Yan po ang ang kabuhayan ko dito sa Inablan. Pero okay po, magayon kasi di ka sobrang pagod. Kasi kung wala ka man talagang pigapo na nabuhay, uni lang napakasimple. Magbanwit, magibong pispin, magbaw, wala man talagang value. Yung pangingisda ko, naging katuwa ko, naging kasiyahan ko na rin sa buhay ko. At hindi lang, parang magaan para sa buhay sa makita ng buhay ko. Ang totoo lang po talaga, ang pagsira, ang pagbubo, kung talagang pupukasan ninda at magkaibang magigusbaga, talagang magagaanan talaga ang pamumuhay ng sarong tao na day lang po talaga isipon ng pagad. Upang patuloy na mabigyan suporta ang mangingisda sa karagatan, so may ordinance kasi tayo na may mga i-regulate tayo na fishing gears. For example, yung mga pukot. So, ang intervention po ng munisipyo ay para magbigay ng asistensya. Hindi po para sa Pilar, ko kita lipi o Bakawan, which is dyan so nagkakaiba kita ang livelihood so mga parapupunta dito sa Pilar. Ang Pilar po ay nasa West Coast. Developing po ang fishing industry sa Pilar. Especially po, meron tayong dalawang association dito na gumagawa ng aquaculture. ang industriya ng pangingisda ay hindi lamang sa anumang inihahain sa pagkainan, kundi pati na rin sa anumang inihahandog nito sa kapaligiran. Ito ay isang paglalakbay ng tradisyon, ng pagunlad, at higit sa lahat, isang paglalakbay ng puso. Ako si Rinaldo Bulalakaw, proud fisherman. Ang mundo ng social media ay binalot na ng karahasan. Buwisan ka naman ng puti. Sige na, juicy pa. Kaya, gaano ka nakakasiguro na ligtas ka sa mundong ginagalawan mo? Minsan nang naging daan sa pakikipag-interaksyon at pakikipagpalitan ng mga impormasyon ang social media. Ngunit sa kabila nito, nagiging nicho ito ng mga hindi ka nais-nais na gawain. Maraming naitudulot ang makabagong teknolohiya sa kasalukuyang panahon. Ang impluwensya ng social media sa mga kabataan ang naging bunga nito. Ako tabi si Juan Carlo Capawatan, taga San Rafael Pilar, Sorsogon. Bago ako mag-reply, tinitignan ko muna ang profile na nag-chat sa akin para makita kung poster ba ito o dami account. Kailangan natin ng sapat na kaalaman upang maprotektahan ang ating mga sarili. Anong tigagay mo be? Nag-Facebook. Kapag may nag-chat sa akin na hindi ko naman kakilala, tinitignan ko agad ang kanyang profile at personal information. Sa
tuwing magpo-post po ako sa Facebook, lagi kong iniisip ang magiging consequences nito. Parami na ng parami ang mga taong umiikot ang mundo sa social media, lalo na ang mga kabataan na ginagawa itong libangan sa bawat oras na lumilipas at mas binibigyan pa ito ng prioridad. Kapag magpo-post ako or mag-share ng post, syempre hihingin ko muna yung consent ng tao bago ko siya itag. Kasi minsan, may mga kakilala kasi ako na kapag tinatag sila na hindi nila alam, nagagalit. Maging isang magandang ehemplo tayo sa ating mga kabataan. Yes, ang ating mga ikinokomment ay hindi dapat maka-apekto sa isang tao because comment can affect someone's life, especially when this country is free. Nag-iisip ko muna kung ito bang i-replay ko, tatanggapin niya ba o madadali siya. Isa lamang ang adiksyon na halos nilamo na ng sistema ng social media, ang isipan ng isang inosenteng kabataan. Minsan nga dinidelete ko na lang yung post kasi minsan kasi wala namang sense yung ipopost. Huwag nating hayaan na tuluyan tayong malamon ng adiksyon. Nakakawat po ako kay ML pero tiyak-control ko po ang sarili ko. Gamitin natin ito sa tamang pamamaraan. Defamation on social media should stop because what you say about others doesn't define them, it defines you. The Philippine Information Agency, the official information arm of the Republic of the Philippines, has taken huge strides to safeguard the youth against the dangers in the online world by aggressively pushing for the promotion of its nationwide cyber wellness program. We have to be media literate, be critical and erudite on internet. From using your gadgets, interacting to humans, and so on, everybody must be mindful of his or her behavior in social media. Dapat i-check nila yung mga information na nilalaman ng Facebook kasi hindi na totoo yung information. Maging matalino, mapanuri, at mas mabuting pag-isipan ng matagal kaysa pagsisihan natin habang buhay. Sa pagbabago ng panahon, kasabay rin ang pagbabago ng mga tao na siyang dahilan kung bakit maging ang pamamaraan ng panliligaw ay nagbago na rin. Corny man sa paningin ng iba, ang panliligaw ang isa sa pinakakilalang tradisyon ng mga Pilipino. Kilala ang mga Pilipino sa pagkakaroon ng masugid at formal na pamamaraan ng panliligaw. Dito, ang mga manliligaw ay handang gawin ang lahat, marinig lamang ang matamis na oo ng kanilang nililigawan. Po si Arlita Agnote. Ilang taon na po kayo ngayon? 73. Paano po kayo nagkakilala? Papunta siya sa bahay. Kwento-kwento hanggang sa ligaw-ligaw siya. Hanggang sa lagi na siya nasa bahay. So, ilang taon po siya nanligaw sa inyo? 5. Pwede po ba malaman kung paano ka po niya niligawan? Yun nga, yung pupunta sa bahay. Nagpa-share pa, siguro gitara siya. Ararana. Hanggang sa iniwanan ko na lang siya. Ayaw kong masira yung pag-aaral niya. Pumunta siya doon. Hinanap ako sa longga ko. Nakita ko nandun, sarap ng upo ko. Pag ligong ko, siya na yung nasa likod ko. Kaya sabi ko sa kanya, mag-aral ka mabuti, umuwi ka. So sabi niya, hindi na ako uwi.
Dito na ako, maghanap akong trabaho. Ano naman po masasabi niyo po sa panliligaw noon tsaka sa panliligaw ngayon? Iba yung pagliligaw ngayon saka noon. Pag nakita ang babae at saka sama na, ay yun noon hindi. Hindi ngayon, wala eh. Babae na yata ang papasyal, hindi na lalaki. Ano po pwede niyong ipayo sa mga nanliligaw ngayon? Kailangan mangligaw ko sa bahay, hindi sa daan. Uwi sa magulang, problema lang magulang. Mga nililigawan naman po. Utak ang gamitin nyo, hindi yung puso. Ang puso, madali lang yun. Ang utak, hindi. Iisipin nyo sa huli, hindi yung sa ngayon. Hindi lingid sa ating kaalaman na hindi na ganito ang nasasaksihan nating pamamaraan ng panliligaw. Marami ang magkasintahan na nagkakilala sa pamamagitan lamang ng internet at kanilang mga social media. Ako si Clay Sanay Baloloy, 19 na taong gulang at in a relationship. Paano po kayo nagkakilala? Kailing ako ito basketball, tapos alangkawon siya, tapos matibay siya mag-basketball, kaya kuha niya sa attention ko. Tapos pig-add ko siya sa Facebook, tapos kinonfirm niya man ako tulos, tapos nag-chat-chat na kami. Ako sa nag-first move. Paano ka po niya niligawan? Sa chat, lagi siya naga-update, aga, hapon, tapos bangge. Pig-agda niya akong magluwas, tapos treat niya lagi. Maski arayo ang arong niya, nag-effort siyang magdigdi para lang makaiba ako. Ano po ang dahilan kung bakit sinagot mo siya? Nailing ko gabos na effort niya, maaduman siya sa arayo na lugar para pagpatuloy sa pag-eskwela niya. Tapos tinaw ko sa iya, so gusto ming commitment para sa moyang doa. Ano po ang masasabi mo sa panliligaw noon? Conservative, dati pa ang mga babae dapat daisinda sa gilid-gilid. Ano po ang masasabi niyo sa panliligaw ngayon? Ang ngunyan madali na lang, may social media na. Ang pananaw kang kabataan ngunyan is iba na. Sa chats, sa mga genuine na pigatararam kang boy, nakukuha na kayo ang loob kang sarong babae. Ano pong pwede ninyong ipayo sa mga nanliligaw at nililigawan ngayon? Sa mga nanliligaw, dapat day sinagabuhi kimatataramo na day maninda pigamin. Tapos dapat desidido sinda na makuha, so pigaligawan ninda. Sa mga pigaligawan man, dapat midbido ninda, tapos day mo na mag-decide tulos para day makagibuki sa lang desisyon. Tapos, dapat i-priority mo na yung pag-adal. Bagamat ang lahat ay patuloy sa pagbabago, hindi pa rin nawawala ang diwa ng panliligaw. Nangyari lamang na iba na ang pamamaraan at proseso nito. Mapaharaan naman o chat sa messenger, ang mahalaga ay naipapakita ng manliligaw ang sinseridad nito sa kanyang nililigawan hanggang sa makamit nito ang hinihintay na matamis na oo.
Ryan, Mananas, Mango, etc. Yung mga coastal areas natin, doon na pupunta sa umaga kasi walang Thank you for bearing with us and giving us your time to relive the Tokyo Bata experience. I hope this rewind raises awareness towards children's welfare. Until next rewind, happy celebration of National Children's Month. Sa muli, isang makabatang araw. Paalam!